Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Salamat, Jane. Pamilyar na ang karamihan ngayon sa sistema ng edukasyon, tinatawag na K-12. Saan nga ba ito nagmula? Narito ang mga report. Ang K-12 na edukasyon ay kumakatawad sa sapilitang edukasyon na kinakailangan ng lahat ng mga bata sa Amerika. Kahit na ang isang edukasyong K-12 ay maaaring makamtan mula sa alinman sa publiko o pribadong institusyon, ang mga bata na naabot sa kompulsaryong edad, sakop mula sa edad na 6 hanggang 8, depende sa estado, ay kinakailangan pumasok sa paaralan. Ang edukasyong ito sa Estados Unidos ay nagsimula higit sa 150 taon na ang nakaraan nang itinatag ni Horace Mann ang isang malawakang sistema ng edukasyon sa Massachusetts, kung saan ito ang naging unang estado na pumasa sa pagdalo sa mga batas ng paaralan noong 1852. Noong 1918, sa lahat ng mga estado, ang mga bata ay tinalaga ng batas na makatanggap ng edukasyon. Ang kindergarten na unang grado sa sistemang K-12 ay binuo bago ang sapilitang edukasyon. Kahit na ito ay hindi sapilitan sa lahat ng mga estado, ang mga bata ay kinakailangang magsimulang pumasok sa paaralan sa karamihan ng mga estado sa edad na 6 na taong gulang. Kung ang estudyante ay masyadong bata para magsimula ng kindergarten, siya ay inirekomendang pumasok sa kindergarten. Ang Education Act of 1918 o ang Fisher Act ay gawa ng parlamentaryong British na isinulat ni Herbert Fisher na nagpatupad ng pagbabago sa progresibong edukasyon at nakatulong sa maraming aspeto ng sistemang edukasyong K-12 na kinikilala natin isa ngayon. Dinagdagan ng Fisher Act ang edad ng mga bata na maaari nang iwanan sa pag-aaral. Ang batas na ito din ang nag-atas sa isang komite na iulat na at gumawa ng mga rekomendasyon. Ang modelong K-12 ang tumutukoy sa 1 taong ng kindergarten at 12 taon ng pangunahing edukasyon. Ang bagong programa ay magdaragdag ng 2 taon sa kasalukuyang modelo ng edukasyon sa Pilipinas, ang tanging bansa sa Timog Silangang Asya na nagpapatupad ng 10 taong modelo ng edukasyon. Ayon ng Republic Act 10533, may susulong na ang pagpapatupad ng K-12 program ng gobyerno na sinimulan na ng Department of Education o DepEd sa mga paaralan sa buong bansa noong May 15, 2013. Sinabi ni Luistro ng DepEd na ang pagpasok ng 12 taon modelo sa edukasyon ay batay sa mga kautusan ng Pangulong Benigno Aquino III. Takin po ninyo, tayo na lamang, ulitin ko, tayo na lamang, unique sa buong Asya, ang isa sa tatatlong bansa na lamang sa buong mundo ang may 10-year basic education cycle. Sa Asia, sikat po tayo, tayong mag-isa. Sa buong mundo, 3 tayo. Yung 2 nasa Africa. Paano nga naman ba makikipagsabayan ng Pilipino? Kung lugi na agad tayo sa bilang ng taon na pag-aaral at sa lalim ng pagsasanay, sa simula pa lang ay dehado na tayo. Ang gusto po natin, magkaroon ng matibay na pundasyon sa edukasyon ang mga sumusunod o susunod na henerasyon ng Pilipino. Michael Junicio, ulit. Pastor Jane.
Salamat, Marley. Narito tayo ngayon sa mataas na paaralan ng Parañaque National High School upang hingiin ang opinyon ng iba't ibang antas ng mamamayan. Narito ang aking report. Sa ating mga estudyante, madadagdagan yung kaalaman natin. So, kumbaga dati sa 4 years, pinag-aano lang nila, kumbaga sinasama rin na at kung ano-ano. Pero dito sa K-12, ano yun kasi yun parang nanamnamin natin o kumbaga mas marami tayong matututunan tsaka dagdag importansya o dagdag impormasyon na matututunan natin. Sa disadvantage na ba yun? Nakikita ang disadvantage? Yun nga, yung disadvantage natin yung sa financial assistance kasi karamihan ng mga magulang natin mga walang trabaho, marami tayong kapatid na may mga karamihan kasi ganun sa pamilya, no? So ang mangyayari talaga is maaaring huminto kasi hindi na kayang pag-aralin ng mga magulang. So, kuya, ano naman yung sa tingin yung kalamangan ng K-12 sa dating curriculum natin? Yung kalamangan nito siguro mas mataas yung kwalidad kasi pag sinabi kasing K-12 international standard, para sa akin na international standard. So pag ngayon na nasa country na natin, pwede tayong mapabilang dun sa level ng ibang bansa. So international education. Isang guro, masasabi kong napakaganda ng programa ng K-12 dahil ito ay nakasentro sa mga mag-aaral, hindi lang pang-akademiko, kumbaga parang holistic, yung kabuuan ng kanilang pagkatao. Sang-ayon po ba kayo sa pag-implement ng K-12? Personally, half-half. May parang sang-ayon dahil hindi naman magpapa-implement ng DepEd nang walang mabuting may dudulot o advantage sa mga estudyante. At sabi ko nga kanina, napakaganda nito kasi nakasentro sa bata. Kumbaga ito ay pangbata, performance yung tinitingnan dito na kung saan hindi lang nakasentro dun sa pang-academics nila. Baga pang matututo sila sumayaw, kumanta, at kung ano-ano pa na makikita yung talent nila. Oo nga, tama ka dyan, biglaan. At nagkaroon naman kami ng seminar, lahat ng teacher ay dumaan sa seminar na yon. Parang naihanda rin namin ang sarili namin. Yun nga lang, dahil nga biglaan, napansin namin na kulang yung mga materials na gagamitin ng mga estudyante at ng mga teacher. Minsan, yung materials ay hindi sapat para sa ikakatuto ng mga bata. Ang nangyayari ko minsan, kami ang nagre-research sa internet ng iba pang materials para sa kanilang pag-aaral. Ay maganda ang hangarin, datapwat kulang sa plano, kulang sa pagpaplano ng gobyerno bago ito in-implement. Masasabi kong kulang sapagkat nung in-implement ito, actually maraming kakulangan. Kagaya na lang ng mga module ng mga bata na hindi kaagad na ibigay sa mga ito. At parang hinog sa pilit ang implementasyon nito. Although yung purpose ng K-12 ay maganda sapagkat isang paraan ito para tayo ay maging globally competitive. Alam naman natin ang Pilipinas ay isa na lang sa dalawang bansa na 10-year ang kanyang basic education. So sa pagdating ng K-12, magiging 12 years na rin ang basic education sa Pilipinas. So ang K-12 ay makakalamang doon sa dating curriculum sapagkat ang strategy nito is a spiraling. Ibig sabihin nito na yung subject ng mga bata mula grade 7 hanggang sa higher levels ay may pagpapatuloy. Hindi katulad dati na halimbawa sa subject na science ay mayroong specialization per year level. Sa ngayon, mula grade 7 hanggang grade 10, tuloy-tuloy yung kanilang pag-aaral. Lalong pinapalalim bawat pagdaan ng taon. At
Pagdating ng senior high school, dito makikita yung skill ng isang estudyante, kung saan siya talaga nararapat, kung susundin niya ang resulta ng kanyang mga activities nung siya ay nasa junior high. So mayroon siyang pagkakataon na makuha yung kurso o yung skill na naaayon sa kanyang kagalingan. So pagkatapos niya ng senior high school, pwede na siyang ma-employ kung maganda yung naging result ng kanyang pag-aaral sa senior high school. So yun ang advantage ng K-12 sa palagay ko. Advantage. Why? Because of the quality of education that we have now. There is a need really to have such program to establish the kind of curriculum that may be used for the purpose. For example, nowadays, most of the college, most of the freshmen, the one who graduated from high school, are not yet prepared for a real college life. So it appears that most of the freshmen are also studying, working like a high school student. So maybe the curriculum should be prepared in such a way that the educators will address the said problem. Ang haba ng sagot ko? Alright. As regards the disadvantage, maybe it is more on the financial aspect. Financial aspect in the sense that those who are against the said program are the parents. Why? Because adding number of years of education to a student who are supposed to graduate in grade 6 will have additional years to be considered graduate, will tantamount to say to additional budget, which is considered as a burden on the parts of the parents. Maybe it's not yet time to implement abruptly the said program. There is a need for maybe the so-called revisitation. What are the advantages? What are really the disadvantages? And the lawmakers or the educators should sit together and find out the real problem and address it in favor on the part of the parents who are those, especially those who are not totally rich, yung mahihirap lang, di ba? Hindi lahat nakaka-afford ng pag-aaral ang mga bata. Nung dati, ang Department of Education and Culture, meron talaga tinatawag na free public secondary education. Hanggang doon lang ang pag-aaral. Eh ngayon, pakakailangan i-revisit. Okay, another thing that I am concerned of, that's implementation. Baka ito'y hindi pa rin prepared ang mga teaching staff. And at the same time, in other words, it will involve training, seminars, na dagdag budget doon sa Department of Education, Culture and Sport or Commission on Higher Education. Dagdag din yun, di ba? Another thing na dagdag, para bang sa part ng mga estudyante din, parang na-deprive sila nung dating graduating ako ng high school, college na ako, and now, high school pa rin ako. Di ba? Nakakaigit yung dating ang age mo, gumagraduate ka ng 15, going 16, tapos college ka na. Ngayon, anong grade ka lang? So, palagay ko, hindi pa totally prepared ang ating gobyerno para suportahan yung pondo
na kinakailangan to implement. At siguro ang mga educators, they are not yet prepared na ano ba ang right materials or right references para ma-address ang problema ng mga bata. Well, all of these things may be solved if the lawmakers, the education sector, and the public as a whole will sit together and have a very effective implementation. Thank you very much. Charlotte ako, nag-uulat. Back to you, Jay. Salamat, Jane. Ngayon alam na natin ang kahulugan ng sistemang ito. Alam na rin natin ang hinaing at opinyon ng mga mamamayan. Alamin naman natin ang sani at epekto tulad ito. Simula po sa araw na ito, mabibigyan na natin ang kabataan ng mas magandang pagkakataon upang matuto at makasagap ng kaalaman. Nagtitipon po tayo upang ilunsad ang isang programang magbabago sa sistemang pang-edukasyon ng bansa, ang K-12 Basic Education Program. Di po ba't may kukumpara ang 10-year basic education program sa force feeding? Bibigyan ka ng 10 taong upang isubo, nguyain at ipasok sa iyong sistema ang mga leksyon. Wala pong pagkakataon ng kabataang namnamin ng kaalaman. Talagang subo lang ang subo, subo lang ang subo. Ang resulta, hindi napoproseso na mabuti ang impormasyon. Hindi nabibigyan ng sapat na konteksto, hindi na ipapaliwanag ang implikasyon sa kalakang buhay ng Pilipino. Kaya nga minsan po, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Ilang araw lang, nalimot na ang mga natutuhan. Ang ipinangako po ng ating gobyerno, sa tuwid na daan, walang maiiwan. At sa pamamagitan po ng ating transformasyon sa isang dekalidad na edukasyon, inaabot natin ang kaunlaran para sa lahat, mahirap ka man o mayaman, upang mailabas ang natatanging husay ng mag-aaral. Bibigyan natin ng sapat na panahong matutuhan ng kabataan ang mga konsepto at kakayahan, ang mga tamang kilos at kaugalian. Ayon sa ating Pangulong Aquino, isinulong niya ang sistemang K-12 dahil sa umano'y mababa ang kalidad ng edukasyon na makikita sa mababang grado ng mga Pilipinong mag-aaral sa mga pagsusulit. Ang siksik na kurikulum ang isang dahilan ng kasalukuyang katayuan ng edukasyon. Ayon din sa kanya, ang kalidad ng sistemang edukasyon ay masasalamin sa kakulangan ng kahandaan ng mga nagtapos ng mataas na paaralan sa mundo ng trabaho o pagnenegosyo o sa mas mataas pang pag-aaral. Dagdag pa niya, hindi kinikilalang profesional sa ibang bansa ang mga nagtapos sa mga kolehiyo ng Pilipinas sapagkat hindi sapat ang ating basic education. Sumatotal, nakita ng gobyerno na ang 10 taon na basic education ay kulang at siyang dahilan ng mga nabanggit na problema. Sa kabila nito, hindi nila napansin ang mga problema ang kaakibat nito, kagaya na lamang ng kakulangan ng classroom sa mga paaralan. Dahil dito, nagsisiksikan ng maraming mag-aaral sa iisang silid-aralan. At di nabibigyan ng guro ng sapat na atensyon ang bawat bata dahil sa sobra sa normal ng bilang ng mga mag-aaral bawat klase. Dismayado ang mga guro. Babayaran ba ng gobyerno yung tuition nung anak nung teacher o pag wala na siya sa trabaho? Tingnan natin yung possibility na pag lumabas yung implementing rules at yung buong batas ay yung teksto ng buong batas ay mag-file na tayo ng kaso sa Korte Suprema. JB ba ay nag-uulat? Salamat, Jane. Tapos natin malaman ng toong kahulugan ng sistema ng K-12, kakaroon na nga ba tayo ng pribilehiyo makipagsabayan sa ibang bansa? Matapos nating marinig ang opinyon at hinaing ng mamamayan o ika nga boss ni Pinoy. Papanahon nga ba ang implementasyon ng sistema ng K-12? Ito na nga ba ang susi para maging modelo ka, Juan?